Matatandaan natin na sa chapter 408 natigil ang game of negotiation sa pagitan ni Morena at Borgsen dahil sa announcement ng Kakin Army tungkol sa pagdedeklara ng martial law. Ngayong chapter nga ay magpapatuloy na ang kwento. Malalaman na natin ang magiging resulta ng larong 3 chapter na ang itinagal. Ang title ng chapter na ito ay Negotiations Part 3. Nagsimula ang istorya sa senaryo kung saan muli nating madidinig ang announcement ng Kakin Army. Pinapatupad na ang espesyal na batas militar. Pinapatupad na ang espesyal na batas na militar. Hindi ito isang drill. Ulitin ko, hindi ito isang drill. Dagdag pa nito, ang mga pasahero sa Tier 5 ay kinakailangan sumunod sa mga instruction ng military police at sa kanilang mga supervisor. At huwag mag-alala dahil ang mga problema sa itaas na palapag ay hindi makakaapekto sa Tier 5. Hindi rin magbabago ang status ng Tier 4. Sinara daw ng Kakin Army ang konektadong daraanan upang hindi kumalat ang mga problema mula sa itaas na layer patungo sa mga mababang layer ng barko. At nagsagawa sila ng lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad upang hindi maapektuhan ang Tier 4. Sa isip-isip naman ni Borgsen na ang pagpapatupad ng espesyal na batas militar ay nangangahulugan lamang na may krisis na nagbabanta sa seguridad ng lahat. Dagdag na announcement pa ng Royal Army ay tinatawag na nila ang lahat ng pasahero sa Tier 3 at inutusan itong pumunta sa pinakamalapit na pader at lumuhod na nakaharap dito at ilagay ang kanilang mga kamay sa sahig. At wag na wag susubukang gumalaw hanggat hindi pinag-uutos ng Royal Army. Banta pa nila na papatayin ang sino mang lalabag sa utos. Naiisip nga dito ni Borgsen na ang announcement na ito ay nagpapahintulot sa lahat ng sundalo ng Royal Army na barilin ang sino mang sospek ng walang babala. At pinipilit silang hulihin ang sino mang armadong mamamayan. Sa madaling salita, aalisin nila ang anumang elemento na pwedeng maging isang banta. Dagdag pa nga ni Borgsen na siya daw ay kinakabahan pati si Morena. Inaasahan niya na nga daw itong mangyari, ngunit hindi niya inakalang aabot sa ganitong sitwasyon. Kahit kanina daw ay nasa Tier 1 lang siya. Sabi pa nga ni Borgsen na magiging totoo nga daw ang hula niya kung magpapatuloy pa ang announcement na kanilang nadidinig. Upang makuha naman ang atensyon ni Morena, biglang nagsalita si Borgsen tungkol sa napili niyang card na ang deal card. Nakuha niya nga ang atensyon nito kahit parang hindi ito narinig ni Morena. Kaya naman pinaulit ni Morena ang sinabi ni Borgsen. At dahil turn niya na nga daw para pumili ng card sa deck ni Morena, ang pipiliin niya daw na card ay ang deal card. Patuloy pa din ang announcement na ginagawa ng Royal Army. At sabi pa nito na inaanyayahan ang lahat ng mga pasahero sa ikalawang palapag na agad bumalik sa kanilang mga kwarto at maghintay doon. At tanggalin ang anumang alahas o personal na gamit at iwanang nakabukas ang kanilang mga pinto. At dagdag pa nito ay umupo sa isang upuan at ilagay ang kanilang mga kamay sa mesa na nasa kanilang harapan o itaas na lang ang mga ito. Sa kabilang banda, natuwa si Morena sa pagiging kalmado ni Borgsen sa isang nakakakabang sitwasyon tulad ng kanilang hinaharap ngayon. At niyaya na nga ulit ni Morena si Borgsen na ituloy na ang kanilang laro at hindi daw talaga inaasahan ni Morena na mangyayari ang ganitong panganib. Dagdag pa nga nito na kailangan nilang magmadali sa mga ganitong sitwasyon. Hinala pa ni Borgsen sa hina ng kanyang boses, maaring hindi ito narinig ni Morena. Kaya niya siguro pinaulit ang sinasabi ni Borgsen. At may dalawang bagay nga daw na maaaring kahulugan nito. Una, hindi talaga narinig ni Morena si Borgsen kasi nakapokus ito sa ibang bagay. O pangalawa, nagkukunwari lang ito na hindi narinig ang sinasabi ni Borgsen para humaba ang oras para sa kanyang iniisip. Sa isip-isip pa ni Borgsen ay sa ganitong sitwasyon, ang announcement ay magiging pabor sa kanya dahil gusto niyang tumakas sa nangyayaring ito. Dagdag pa ni Borgsen ay pasalamat nga daw siya kasi hindi pinutol ni Morena ang announcement na kanilang pinakikinggan. Kahit alam nito ang mga patakaran sa bawat tier ng barko. Hinala pa ni Borgsen na maaaring ayaw ni Morenang matuklasan ng ibang tao ang hideout ng Hailey. O sadyang kampante lang daw talaga si Morena sa kanyang kakayahan na lokohin ang sino mang magtatangkang pumasok sa hideout na ito. Naisip nga ni Borgsen na pabor din naman daw ito para kay Morena dahil ang resulta nga daw na gusto niyang makuha ay hindi gaanong nakakasama para dito.
Sa kabilang panel naman, patuloy na nag-iisip ng mga posibleng mangyari itong si Borgsen. Naisip niya nga na ang pagsalakay ng Royal Army sa hideout ng Hailey upang arestuhin si Morena ay isang magandang option. Ngunit inilalagay din nito ang buhay ni Borgsen sa panganib kung sakaling umabot sa barilan ng sitwasyon. Kung sakaling makaligtas siya, maaari naman siyang mahuli kasama sina Morena at i-interrogate at papahirapan ng mahabang panahon. Muli ngang ipinaalala ni Morena ang gamit ng deal card. Ito nga daw ay nagbibigay daan kay Borgsen na kunin muli ang isang card mula sa graveyard nito. Sa kondisyon na tutuparin niya ang isang maliit na kahilingan ni Morena. Dagdag pa ni Borgsen, nakakailanganin niya nga daw ang X card upang makatakas sa kaguluhang nangyayari at sa laro nila ni Morena. Ang napili nga nitong hiling ay isang halik galing kay Borgsen. Sa sinabi nga ni Morena ay napatulala si Borgsen. Sa tingin nga daw ni Borgsen ay hindi niya ito magagawa. Banggit pa ni Morena na ang nais niya daw na halik ay yung mala French kiss ang galawan. At titigil nga lang daw sila kapag nasatisfied na si Morena. Paliwanag pa nito na ang paghalik sa kanya ay isa sa mga kondisyon ng kanyang kakayahan upang maibahagi ito sa mga member na katulad ni Borgsen. Sa panel na ito naman, ipinapaliwanag na nga ni Morena ang kanyang kakayahan na contagion, na kung saan kailangan niyang halikan ang gusto niyang bigyan ng kapangyarihan. At nagbigay nga dito si Morena ng 3 kondisyon upang makasama si Borgsen sa kanilang grupo. Una, sumagot si Borgsen ng yes gamit ang yes card sa game of negotiation. Pangalawa, tanggapin nito si Morena para maipasa niya ang kanyang kapangyarihan. At pangatlo, kailangan kasama si Borgsen ni Morena o ng kanyang mga tauhan sa pagpatay. Dagdag pa ni Morena na hindi mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng mga kondisyon na iyon dahil hanggat hindi ito natatapos ni Borgsen ay hindi ito makakasama sa Hailey. At sana daw ay isa-isip ni Borgsen ang mga sinabi ni Morena at magdesisyon ito sa kanyang magiging sagot sa hiling ni Morena. Makikita nga natin sa panel na ito ang patuloy na pagbibigay ng mensahe ng Royal Army sa mga pasahero ng Black Whale. Paalala nga nito para sa mga kagalang-galang na pasahero sa Tier 1 ay bumalik na nga daw sa kanilang mga kwarto at hintayin na matapos ang mga sundalo sa pag-iimbestiga. At kapag natapos na ang investigasyon ay magkakaroon na silang muli ng kalayaan at babalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay bago ipatupad ang martial law. Banggit pa ni Borgsen na ito ay isang announcement na maririnig lamang ng isang beses at hindi ito maririnig sa mga ibabang palapag. Ibig sabihin daw, ang hideout ng Hailey ay nasa Tier 1. Nagtataka pa nga dito si Borgsen kung paano siya nakidnap galing Tier 3 papuntang Tier 1. Hinala pa nito na si Morena ay may sariling lugar sa barko simula pa lamang nung ginagawa ito dahil si Morena ay kilala niya bilang pinuno ng Hailey at ginamit daw nito ang pagiging second track taker para makuha ang posisyon ng pagiging pinuno ng Hailey. Hindi nga daw kailangan mag-alala ni Borgsen dahil hindi naman daw nila pipilitin na gawin niya agad ito. Sa isip-isip pa ni Borgsen na maaaring ang hideout na ito ay located sa kahit saang tier ng barko. May kailangan pa nga daw siyang itanong at kailangan niya ding mapabalik ang X card sa kanyang deck. At dito nga ay tinanggap na ni Borgsen ang munting kahilingan ni Morena. Pagkatapos nga ng kababalaghan na ginawa ng dalawa, parang di makapaniwala dito si Morena. Ang kanyang mga mata ay parang perla sa ganda habang siya ay nakatulala kay Borgsen. Mukhang si Morena nga ay nanlalambot pa sa mga oras na ito at tuloy pa din ang kanilang pagsasagutan tungkol sa pagtupad ni Borgsen sa hiling ni Morena. Banggit pa ni Morena na ipahinga muna ni Borgsen ang kanyang sarili. Sagot naman ni Borgsen ay walang dapat ipag-alala dahil okay lang naman daw siya. Nang kukunin na nga ni Orarge ang card ni Borgsen para balasahin, pinigilan niya ito. Nagtanong siya na kung pwede na daw bang tignan ang dalawang card niya na nakataob. Ikinagulat nga ito ni Orarge at ni Morena at ang tanging dahilan nga lang ni Borgsen ay nawala ang focus niya sa kanyang mga baraha matapos niyang tuparin ang hiling ni Morena. Kaya kailangan niya itong i-check para makasigurado. Sambit naman ni Morena na gaya nga daw ng sinabi niya nung una ay hindi siya gagamit ng trick at tinanong nito si Borgsen kung nais niya pa din daw bang makita ang card kahit nagbigay na ng assurance
assurance dito si Morena. Anong pa ni Morena kung ang ibig sabihin daw ba ni Borgsen ay parehas na palitan ng ex ang nakataob niyang baraha. Sumangay naman dito si Borgsen at titignan niya pa din daw ito dahil kung hindi daw nandadaya si Morena, wala naman daw sigurong magiging problema kung titignan niya ito. Sa sumunod na panel nga ay makikita natin na mukhang nanenermon dito si Morena dahil nga sa request ni Borgsen na makita ang mga nakataob nitong card. Wala naman daw itong problema, sadyang nakaka-disappoint lang daw si Borgsen at nagbase na nga ito sa naranasan niya na ginawa ngayon ni Borgsen. Ito nga ay ang logical word na kung walang dapat itago ay ayos lang. At iniisip pala nito ang ginawa sa kanya ng naging partner niya. Kaya naiisip niya daw na parang walang tiwala sa kanya yung partner niya kaya nawala na din siya ng gana. At tanong pa nito kung okay lang daw ba ang ganon kay Borgsen. Sumagot naman ito ng oo. At halos wala siyang pakialam sa sinabi ni Morena. Ang gusto niya lang daw talaga ay mabuklat niya na ang dalawang card. Kinonsensya pa nga dito ni Morena si Borgsen at dagdag niya pa na pagkatapos daw ng kanilang halikan ay sasaktan lang din pala siya ni Borgsen. Galit na sagot naman dito ni Borgsen na hindi nga daw yon matatawag na halik kaya bubuksan niya pa rin ang card niya na nakataob. At ang natitira na nga lang sa kanya ay ang no card na maituturing niya bilang card ng kamatayan at ang R card na isang susi sa kaligtasan. Sa sumunod na panel, kinuha na nga ni Orarge ang card sa harapan ni Borgsen. At makikita nating isinama niya na dito ang X card na nakuha niya sa graveyard upang balasahin at itaob niya ulit ang mga ito sa harapan ni Borgsen. Dito nga ay pinapili na ni Morena si Borgsen ng card sa mga nakataob na baraha. Tinitingnan niya itong maigi at ang napili niya ay ang X card. Dahil sa kadahilanang walang benefits dito si Morena, bumanat pa ito nang kung gusto daw ba ni Borgsen na buksan ulit ang dalawang card na natitira sa harapan niya. Tahimik nga lang dito na nakatitig si Borgsen at agad namang pinapili ni Morena si Borgsen sa kanyang card. At ang napili nga nito ay ang question A card. Nag-offer pa nga dito si Morena kung isa nga lang daw ang tanong ni Borgsen ay pwede nitong piliin ang question B. Pero ang pinili pa din ni Borgsen ay ang question A. Banggit ni Morena na sa card nga daw na iyon, maaaring magtanong si Borgsen kahit ilang beses niya gustuhin. Sa sumunod na panel nga ay nagumpisa nang magtanong si Borgsen. Inumpisahan niya nga ang tanongin kung nasa tier 5 daw ba ang hideout ng Hailey. No nga ang sagot ni Morena dito. Sumunod na tanong ay kung nasa tier 4 or tier 3 daw ba ang hideout na ito. Ang sagot pa din ni Morena ay no. Sinundan niya pa ng isang tanong na kung ang hideout daw ba na ito ay nasa tier 2 or tier 3 na gaya ng hinala niya. Ngunit ang sagot pa rin ni Morena ay no. Nagtataka na nga dito si Borgsen at medyo bad trip na. Makikita nga natin na mukhang tumalab na ang pagbibigay ng kapangyarihan ni Morena kay Borgsen dahil nakikita na nito ang aura na nakapalibot sa katawan ni Morena. Habang si Morena naman ay kalmado lang sa kanyang kinauupuan. Dahil sa pagka-bad trip ni Borgsen, sinabi niyang nagsisinungaling lang si Morena at sumagot ulit ito ng no. Nagtanong ulit si Borgsen kung nasa loob daw ba ng Black Whale ang hideout na ito. At yes naman ang sagot ni Morena. Sunod na tanong ni Borgsen kung ang hideout daw bang ito ay gawa sa Nen. Oo at hindi nga daw ang maiisagot dito ni Morena. Hindi na alam ni Borgsen ang iisipin niya sa mga oras na ito. Ngunit tila may apoy na nagbigay ng liwanag sa isip ni Borgsen. At napasabi siya na ang hideout ng Hailey ay nasa pagitan ng tier 2 at tier 3. Nakangiting sumang-ayon naman dito si Morena. At ang hinala pa ni Borgsen ay planado ito simula pa lamang ng paggawa ng Black Whale. At dahil sa naramdaman niyang pagyanig kanina ay napagtanto niyang iyon ang pagsara ng central gate na nasa pagitan ng tier 2 at tier 3. Sunod na tanong ni Borgsen ay kung may access daw ba ang public sa entrance ng hideout. Yes at no nga ang sagot dito ni Morena. Tanong pa ni Borgsen kung madami daw ba ang entrance ng hideout na ito. Yes nga ang sagot ni Morena. Sunod-sunod na nga ang tanong ni Borgsen dito. Kung may 2, 3 o 4 daw bang entrance ang hideout. Puro no nga ang sagot dito ni Morena. At sa 4 na entrance lang siya medyo nag-alangan.
Sunod na tanong ni Borgsen kung 5 daw ba ang entrance at dito nga ay yes na ang sagot ni Morena. Sa isip-isip ni Borgsen, nagsisimula na ngang mag-alinlangan si Morena sa kanyang pagsagot. Hindi dahil sa ayaw nitong sagutin ang mga tanong ni Borgsen, kundi dahil sinusubukan nitong ayusin ang mga detalye sa isip nito para makasiguradong nagsasabi siya ng katotohanan. Sunod naman na set ng tanong ni Borgsen ay tungkol sa kung ilan ang miyembro ng Hailey. Hula niya, kapag kasama si Morena, aabot sila ng 23 o 22 member. No nga ang sagot dito ni Morena. Sa isip-isip naman ni Borgsen ay gagamitin niya ng buong buo ang bows at limitation para kung sakaling makalabas siya sa hideout ng Hailey, hindi na nila muling magagalaw sila Borgsen. Huling hula nga ni Borgsen ay 21. At yes ang sagot dito ni Morena. Kung sakali nga daw na makaalis siya sa hideout na ito, kakalimutan niya daw ang lahat ng nangyari at lahat ng nalaman niya sa lugar na ito. Gayon din daw ang pangako ni Morena pag nakaalis na si Borgsen. At sumangay naman dito si Morena. At nagsabi pa ito na kung no card na lang ang natitirang barahan niya, ito nga ay nangangahulugan na papatayin siya ni Morena. At yes nga, ang sagot dito ni Morena. Isang prangka at walang alinlangan na sagot galing kay Morena. Karagdagang tanong ni Borgsen ay kung si Morena lang daw ba ang specialist type sa 21 na member ng Hailey. Yes naman ang sagot dito ni Morena. Tinanong niya pa kung alam ba ni Morena lahat ng abilities ng mga kasama niya. No naman ang sagot dito ni Morena. Dagdag pa nito kung isa nga lang daw ba ang enhancer sa Hailey family. Ngunit no lang din ang sagot dito ni Morena. Sa isip-isip pa ni Borgsen, napipigain niya lahat ng impormasyon na pwede niyang makuha tungkol sa miyembro ng Hailey hanggang sa huling patak. At dumako na nga tayo sa huling katanungan ni Borgsen para sa question A card. Nagpapasalamat na siya sa pagkakataong ito at madami din siyang natutunan. Kung sakali nga daw na makuha ni Borgsen ang R card na magiging susi para siya ay makaalis sa hideout ng Hailey, pinag-iisipan niya daw na baguhin ang Kakin sa sarili niyang paraan. Tinanong naman nito si Morena na kung wala daw ba itong intensyon para baguhin ang goal nitong wasakin ng Kakin at ang sanlibutan. Sumagot si Morena ng no. Kahit ilang ulit na itong tanongin ni Borgsen tungkol sa kanyang goal, ay no pa din ang sagot nito. Dagdag pa ni Morena na wala na nga daw paraan para baguhin niya ang kanyang desisyon. Sumangayon na lang dito si Borgsen kahit may kalungkutan siyang nadarama. Sa panel nga na ito ay inangat na ni Orarge ang dalawang barahan ni Borgsen at sinimulan niya na itong balasahin. Nilapag na nga nito ang dalawang card sa harapan ni Borgsen. Sinabi ni Morena na itulak ni Borgsen ang card na hindi niya pipiliin papunta kay Morena at magdesisyon na daw si Borgsen para sa last card na matitira sa kanya. Inusod na nga ni Borgsen ang barahan na nasa kanan niya. Sinabi nga ni Borgsen na sabay nilang bubuksan ang dalawang card. Dagdag pa nito na kung mapunta kay Morena ang R card, papatayin niya na si Borgsen o ng mga tauhan nito. At kung sakali namang siya ang makakuha ng R card, ay kakalimutan niya na lahat ng nangyari at aalis sa hideout ng Hailey. Sumangay naman dito si Morena at nagumpisa na nga silang bumilang. 3, 2, 1, go! Napakalaking ginhawa nga ang naramdaman dito ni Borgsen nang makita niya na siya ang nakakuha ng R card at si Morena naman ang nakakuha ng no card. Dumako na nga ang storya sa panel na binati na ni Morena ng congratulations si Borgsen dahil sa pagkapanalo nito sa laro. Kahit nakakalungkot ay wala na nga daw silang magagawa. Inikayat na nga ni Morena na palitan na ng card na galing sa graveyard ang R card na hawak ni Borgsen upang matapos na ang laro. Humingi naman ng pasensya dito si Borgsen dahil nagusot niya ang R card sa kadahilanang nahawakan niya ito ng mahigpit. Okay lang naman daw dahil pinapalitan naman daw nila ng bago ang mga card. Kinuha na nga ni Borgsen ang card na ipapalit niya sa R card na hawak niya. Nanlaki ng konti ang mga mata ni Morena at tinanong si Borgsen kung hindi daw ba ito nagkakamali sa pagpili ng card. Hindi nga daw. Hindi daw siya nagkakamali at ang napili nga niyang card ay ang yes card na nangangahulugang magiging kagrupo na siya ng Hailey family. At sa huling pahina ng storya, makikita natin ang isang note na nagsasabing ang napili niya ay yes at ang rason ay ito nga ay isang malaking katanungan pa. Pero sa loob ng 3 chapter ng negotiations na ating napagkwentuhan, nakabuo ako ng 3 posibleng rason ni Borgsen kung bakit mas pinili niyang sumama sa Hailey family.
Ang una sa listahan ay nais niyang protektahan ang kanyang mga kababata at matalik na kaibigan laban sa mga tauhan ni Morena. Pangalawa, naantig ang kanyang puso sa kwento ng buhay ni Morena at sa hirap na dinanas nito sa kamay ng royal family ng Kakin. At ang pinaka-importante sa lahat ay itong pangatlo. Maaring may mas magandang binabalak si Borgsen para kay Morena. Ngayon na naging member na siya ng Hailey at makakagamit na din siya ng Nen, maaari siyang magplano ng isang assassination para sa lahat ng member ng Hailey at para matigil na ang pagkitil ng mga inosenteng tao at upang mawala ang banta sa buhay ng kanyang matalik na kaibigang si Prinsipe Cherid Nietzsche. Ikaw ka Hunter, may naiisip ka bang posibleng dahilan ng pagsama ni Borgsen kay Morena? Comment down lang at pag-usapan na natin yan. At dito na nga po natatapos ang chapter 409 ng Hunter x Hunter. Unti-unti na tayong papalapit sa maaksyong labanan sa Succession War. Magkita-kita tayong muli sa susunod na chapter. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pa-click naman po ng like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na din ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.